Kamusta Taurus? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message or advice ng mystical cards para sa mga Taurus. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Dalawang cards ang kailangan natin para sa mystical cards. Itong card mo na priorities, may mga Taurus na nagiging busy sa buwan na ito or sa mga susunod pang buwan. Pero sign din itong card na ito na maraming changes at saka ending na nangyayari sa buhay mo. Marami kang responsibilidad na kailangan mong balansehin para mapanatili yung kapayapaan sa isip at saka nararamdaman mo. Itong reassess, kailangan mong suriin kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo, lalo na't kahit na nagkaroon man ng ending ang situation, meron pa rin sa buhay mo na kailangan magpatuloy. Itong pagiging busy mo, hindi naman pang habang buhay. May mga sitwasyon din na hindi mo mapagsasabay or hindi mo makakayanan i-handle. May mga problems na dumarating man sa iyo, yung possibility at saka opportunity ang magpapagaan or magbibigay solusyon sa situation mo. At saka napansin ko lang sa mga cards na merong person na humiling na magkaroon ng biyaya. Ibinibigay na sa'yo ng universe, kaya lang mukhang nasobrahan. Kahit busy ka, magkaroon ka ng time na makausap ang loved ones o kaya yung person mo. Para makakarating sa kaisipan nila na nag-i-effort ka naman na mabigyan sila ng panahon or naiisip mo sila. Bago nga pala ako magsimula, nagtanong na ako sa mga cards kung ano ang nais mo. The Emperor, Queen of Cups at the Star. Kahit dito sa mga cards na ito, ipinapakita na priority ng person mo yung career o kaya negosyo. Kahit na ganito yung person mo, sinisikap mong maunawaan siya at saka kesa sa yung bang mairita ka or magalit ka, mas pinipili mo na lang na maging tahimik, yung walang gulo. At katulad ng sinabi sa mystical cards, hindi pang habang buhay na busy. At pareho kayong umaasa ng person mo na may magandang kapalaran ang buhay nyo. Ano man ang gender mo sa career o negosyo, ikaw yung pinaka-inaasahan sa pamilya. Itong tatlong cards na ito sa career o negosyo, nagiging matagumpay. Para naman sa ilan, yung negosyo mo hindi masyadong nagiging click. Kasi kailangan marami ka pang matutunan, malaman patungkol sa business mo. Bukod sa seminar, ang pinaka magtuturo sa iyo yung mga customer mo. Patungkol sa negosyo mo kung ano yung nakakabuti at saka hindi maganda. Para sa mga nasa relationship, kung merong issue sa relasyon nyo ng person mo, sabihin mo ito sa kanya. Nakadalawang cards ka na kung ano man yung problems na pinagdaraanan nyo sa relasyon ay mareresolbahan.
magtatagal yung relasyon nyo kasi pareho nyo namang nais na ito yung mangyari. Para sa ilang single, yung potential person, alam niya na may gusto ka sa kanya. Hinihintay lang niya na magsabi ka. Hindi kasi ugali ng person na siya yung nauuna, umamin. Ito naman yung hadlang. The Lovers, The Magician, at Page of Cups. Hindi naman ito masyadong malaking issue. Kasi sinabi na sa mga naunang cards mo na maayos kung ano man yung sitwasyon na nangyayari sa iyo. Yung relasyon mo sa kapwa, sa person mo o kaya sa family. At saka magiging committed ka rin sa mga bagay na ginagawa mo or sinisimulan, lalo na sa mga estudyante. Focus ka sa mga pangarap mo. At saka meron din pag-aksyon sa negosyo or career na ikaw mismo yung gagawa ng paraan para makilala ka. Pwedeng ikaw yung personal na magbenta sa bawat tao or sa career, ikaw mismo yung lalapit sa boss mo para humingi ng ano yung dapat pang gawin. Sa financial, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na may good fortune at saka merong oportunidad na magkakaroon ka ng extra money or income. Ang may warning lang ay patungkol sa investment. Kailangan mong i-research ng maigi. Para sa ilang single, nakatatlong cards ka na merong bagong love na darating sa buhay mo. Hindi lang basta crush ka ng person, mas higit pa yung pagkagusto niya sa iyo. Ipinapakita rin sa mga cards na yung feelings niya sa iyo ay totoo. Mabuti yung intention niya. Iniisip ng person kung paano ka niya aayain na mag-date na hindi ka maaasiwa, yung parang magkaibigan lang kayo, yung maging komportable ka sa kanya. Iniisip pa lang ng person, kinakabahan na siya, parang siya pa yung mas hindi komportable. Para sa mga nasa relationship, mas gusto ng person mo, naka-tatlong cards ka na patatagin ang relasyon nyo. Pwedeng magplano na siya na magpakasal na kayo, o kaya yung magkaroon na kayo ng baby, o kaya yung magsama na kayo. Mapapansin mo yung pagbabago sa kanya, yung bang magiging mas romantic siya sa iyo. Ang next card naman ay para sa solution. Kahit na marami nang nasabi yung mga cards. King of Cups, the Hierophant in reverse, at the Sun. Sa mga naunang cards, sinabi na wala namang panghabang buhay na busy ka. Hindi naman kayo nagkahiwalay. Nagkaroon ng distansya or space dahil na rin sa mga priorities. Pero yung person mo at saka ikaw, pareho kayong loyal. Wala namang third party na ipinapakita sa cards eh. At saka, ang focus nyo ng person mo ay kung paano aangat ang buhay. Meron ding magkarelasyon na Taurus na hindi kayo kinasal sa simbahan. Yung bang live-in. At ang koneksyon or relasyon mo sa person mo ay maliwanag pa sa sikat ng araw na nagkakaintindihan kayo. Kumbaga, ang ilan, hindi kasal ang batayan ng relasyon nyo. Ang ilan sa inyo sa health, healthy ang pangangatawan mo. Ang ilan naman naging health conscious o kaya nasosobrahan sa exercise. Ang advice ng cards ay mabuhay ng normal. Yung sobrang pag-iingat
magdadala lang sa iyo ng kalungkutan, kaya hayaan mong dumalo yung buhay mo. Single ka man or nasa relationship, pinapakita sa mga cards na yung person mo or potential person ay loyal. 3 cards na yung nagsasabi niyan. Pero dahil sa makabago na yung buhay natin ngayon, may mga person na pinipili na lang na hindi magpakasal. Hindi naman dahil sa ayaw ng person, pero meron namang makatwiran na dahilan. At saka ano man yung issue, single ka man or nasa relationship, magkakaroon ng clarity ang lahat. Ano man yung mga sitwasyon na itinago sa iyo or hindi mo alam. Sa mga nasa relationship, ito yung magiging daan, yung pagiging open ng person mo or open nyo sa isa't isa. Ito yung magiging dahilan para mas lalong maging matatag ang relasyon nyo. At yung maging honest sa isa't isa. At saka, naka 3 cards na rin para sa new beginning o kaya may posibilidad na magkaroon kayo ng baby ng person mo. At saka, ang ilan sa inyo sa relationship, kapag ka napag-usapan nyo na yung problema ng person mo, wala nang ungkatan. Ito naman yung message ng spirit guide mo. Pinapaalala sa iyo na sa bawat journey ng buhay mo, kasama mo yung guide mo. Hindi ka nag-iisa sa bawat challenges. Pinapaalalahanan ka rin na mas piliin kung ano yung mga bagong nangyayari sa buhay mo para hindi ka ma-distract sa mga negatibong dumarating. Mag-observe sa situation at piliin yung tama at nakakabuting aksyon. Pinapaalalahanan ka rin ng guide mo na huwag mong limitahan kung ano yung kakayahan na meron ka. Huwag rin hayaan na pangunahan ka ng negatibo ng iba kasi buhay mo ito. Kaya ikaw yung magdesisyon para sa totoo at saka makakabuti para sa iyo. At pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Para sa ilang single, may warning yung mga cards na iwasan na yung bang magpakalasing. Kasi meron kang sitwasyon na ginawa pero hindi mo maaalala. Itong final card muna na 8 of Swords. Ang ibig sabihin nito, ito na yung tamang panahon para mag-move forward ka sa buhay mo. Paalala kasi itong card na ito na yung mga ginagawa mo ngayon may malaking impact sa future. Kung meron kang sitwasyon na kailangan pagdesisyonan, pag-isipan mong mabuti yung cause and effect. Huwag mong isipin kung ano yung ini-expect ng ibang tao sa iyo. Sinabi na sa message ng spirit guide mo na buhay mo iyan. Maging responsable. Ituloy ka na para sa ilang single na pinag-iingat ka ng cards na sinabi diba na merong sitwasyon na hindi ka maaalala kasi merong person na biglang magkakaroon ka na lang ng instant na baby. Maraming nagaganap na celebration or pagsasalo-salo kaya mag-ingat. Aquarius, Aries, Gemini, Libra, Pisces, Capricorn, Sagittarius, Cancer at Scorpio. Yan yung ilan sa nangunguna na zodiac sign sa reading na ito. Posibleng hanggang dito sa charms
makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. L, V, J, P, G, Y, O.